Sabi dito, a man pulls himself up the 15-degree incline by the method shown. If the combined mass of the man and the cart is 100 kg, determine the acceleration of the cart if the man exerts a pull of 175 newtons on the rope. Neglect all friction and the mass of the rope, pulleys, and wheels. So yun, based tayo dito sa diagram natin. So meron tayong rope. Guhitin natin to dito. So bakit? Kasi guguhitan natin. No, joke. So meron tayong man dito, di ba? Pag hinila nyo yung rope dito, pag move pataas, di ba? So yung part na to is mapupunta dito. So diliit yung mga rope dito nun. So ito yung distance na to is nagbabago pag hinihila ng man yung rope. So next is yung tension naman. So yung tension dito, tsaka yung tension dito, yung tension dito, tension dito, is equal lang yan sa isa't isa. So meron tayong T1 is equal to T, is equal to T, is equal to T. So ilan yan? 4. So add natin. So meron tayong 40. Yung 40 na yan, yung hihila dun sa cart tsaka dun sa man para umangat siya pataas. Pagtutulong-tulungan nilang iangat yung cart pataas. Kasi nga, bakit? Kasi papansin nyo, itong rope na to is connected dito. Then, etong dalawang to is connected din dun sa cart. Then, ito is na-connected din sa man. So, ito yung hihila. So, meron tayong 4 na tension. So, meron tayong 40. The next is yung acceleration naman. Sa acceleration naman, is same lang. Bakit? Kasi same lang. Same lang ang acceleration natin. So, ito is, if nag-travel to ng 1 meter, wari ito is 1 meter na yan. Yung distance din dito is mababawasan ng 1 meter. Yung distance ng rope natin dito is mababawasan ng 1 meter yan. Kasi nga, nag-move siya. So, same lang yung acceleration natin. Dito. Kulang. Same lang ang acceleration ng mga rope natin. So, drawing na tayo ng free body diagram. Ito is 15 degrees daw. So, meron tayong weight force dyan. Which is red. Meron tayong red. Tayong weight force dito. Then, meron tayong perpendicular na force dito. Then, meron tayong weight force dito. Yan. So, meron tayo, if 30 degrees, 15 degrees to, 15 degrees din. Ito, 15 degrees din to. So, ito is mg sin theta. Nasa baba dapat. Sin theta. So, ito is mg cosine. G cosine theta. So, hindi naman natin kailangan yung normal force dito. Bakit? Kasi di natin kailangan. Sabi dito kasi, neglect all the friction. So, magagamitin lang natin yung normal force kung meron tayong coefficient of static friction. So, since wala tayo, hindi natin gagamitin. So, meron tayong weight force na kumukontra dun sa mga tension natin. So, meron tayong weight force dito. Yung weight force natin is papunta dito. Yun yung weight ng man tsaka ng cart. So, kukontrahin natin yun. Hihila yung mga tension natin dito para makontra yung force na yun. Then, makakapag-produce yun ng acceleration. So, ito is mg sin theta. Sin theta. mg sin theta yan. So, isin nga natin.
sine. So, meron tayong 4 tension. Yun lang yung naglalaban-laban. So, meron tayong summation of forces is equals to the mass times the acceleration. So, meron tayong mg sine theta, which is negative. Going right is positive tayo. Going right is positive. Going right as positive. So, meron tayong negative mg sine theta, which is 100 multiplied by the 9.81 multiplied by the sine of 50 minus yung humihila na tension. Meron tayong plus pala, plus the 40 is equal to the mass, which is 100 kg multiplied the acceleration. So, given tayo ng 175 Newton na force. So, substitute natin. So, direct sub lang. Meron tayong 100 multiplied by the 9.81 sine of 15 plus the 4 multiplied by 175 is equal to 100 acceleration of 8. So, meron tayong divide natin to both sides by 100. 100. So, cancel to. So, acceleration natin is equal to what? Nasaan yung calculate? Tayong negative 100 multiplied by 9.81 multiplied by sine of 15 plus 4 multiplied by 175 over the 100. Tayong 4.46 4.61 4.61 pala, sorry. 4.4610 meter per second squared. So, yun na. So, ito na yung answer natin, guys. Para sa problem na to. Gets ba? Gets na yun. So, yun lang.